Hello people of the world! My name is Roger Smith and welcome back to my channel. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hello sa inyo dyan! Naisip ko lang na how about if, since lahat naman tayo nasa bahay nyo and if mapanood nyo tong video ko, makapagkwentuhan tayo ng konti. So, ang gawin ko ngayon, kukwentuhan ko kayo tungkol sa mga konting experiences sa buhay. Especially sa work ko ngayon, kung paano ako nakapasok as a call center agent. Actually, napakarami kong pinagdaanan guys before ako nakapasok. And maraming nagsasabi na call center daw is parang dinidegrade nila yung mga taong nagtatrabaho sa call center. I think that was before and hindi ko alam kung nawala na yung mga taong nag-iisip ng gano'n. Ang akala nila, ang pagiging call center agent is para lang siya sa mga taong walang natapos, mga undergraduate ng high school. Pero hindi nila alam kung sino-sino yung mga ano-ano yung mga profesyon ng mga taong nagtatrabaho sa call center industry. Lahat naman ng trabaho may hirap. Alam naman natin yan. Wala naman trabahong madali. Yun, kikwentuhan ko kayo kung paano ako napunta sa pagiging isang call center agent. Alright, so Okay. it all started when I was in college in Kalibo, Aklan, specifically in Numancia. Pero nag-aaral ako sa Kalibo, Aklan, sa Northwestern Visayan Colleges as a mass communication student that time. Also, nagtatrabaho rin ako as a service crew sa isang fast food chain dun lang sa Kalibo. Meron akong best friend, yung ate niya nag-work dito sa may Manila. Nag-work siya sa may Pasay, sa Mall of Asia dun sa para siyang call center company din, ganun. Tapos ngayon, kinontak, parang ang sabi na itong best friend ko is naghahanap daw, parang hiring dun mismo sa company ng ate niya. Yun, kay Ate Dayan Coronado, and yung best friend ko si March Coronado. Sila yung nag-encourage sa akin na mag-apply dun sa company ni Ate Dayan. Since may konti naman akong ipon that time, I grabbed the opportunity na. Pero kala ko madali lang. November 2016, pumunta ako ng Manila. So, Ate Dayan told me na pwede ako magstay naman dun sa kanila. Pero parang ang naging plan ko is hahanap ako ng room na pwede kong pagstayan for a week. Fast forward, araw na ng interview ko dun sa company. Since wala nga akong experience, ako yung pinakaunang dumating doon sa firm, dun sa sa recruitment area, dun sa recruitment hub nila. Ako yung unang-unang dumating, tapos antay-antay mo na, parang mga 1 hour yata ako nagantay doon, tapos padami yung aplikante. Ayun, since ako yung unang dumating, ako yung unang nagpasa ng application, ako yung unang tinawag. Syempre. Ayun, parang ang nangyari is, in-interview ko, hindi ko talaga makakalimutan yun kasi that was my first interview in my entire life. Kasi yung sa fast food chain naman parang formality na lang, parang ganun, pas hindi ako masyadong na pressure, parang mabilis lang. Pero dito sa company na to, sobrang na pressure ako kasi dapat daw yung pure English kahit hindi ka fluent basta marunong ka mag-English. Tapos yung tinanong na sa akin na yung pinaka-basic na tanong sa call center, yung pinaka-basic sa lahat ng interview pag wala kang experience, yung tell me something about yourself. Yun yung question. Tapos na-stun ako. Ang inasabi ko lang for ganun lang. Tapos sinabi ko dun sa interviewer, pwede po ba mag-Tagalog na ako? kabado talaga ako. Sabi niya sa akin, no, you can speak in English. Tapos hanggang sa hindi na ako nakapagsalita. Tapos yun, pinaka-experience ko. And then sabi niya sa akin na ganito ganyan, practice your ganyan.
try mong magbasa ng mga magbasa ng article sa internet or para ma-enhance yung communication skills mo. Ayun, umuwi akong luhaan, and then chinat ko si ate kasi that time si ate nasa shift na siya. Sabi sa akin ni ate, sabi niya, gusto mo na ba umuwi ng Aklan o gusto mo pang mag-try sa ibang company kasi marami pa namang company dito. Sabi ko sa kanya, since nandito na lang din naman ako, itatry ko na lang mag-apply sa ibang company. Tuloy-tuloy ako, nag-apply pa rin ako. Actually, that day, hindi naman ako nag-apply. Yung pagkatapos ko ma-reject dun sa company ni ate Dayan. Yun, nag-start ako mag-prepare. Prepare ko ang sarili ko. Nag-try ako basa-basa ng mga article. Nag-try ako mag-practice. Actually, hindi pa rin naman ako ganun kagaling mag-English kasi siguro dahil hindi naman tayo talaga ganun kagaling mga Pilipino mag-English. Parang ganun. Fast forward ulit tayo. Nag-try ako sa iba't ibang kumpanya. Siguro halos lahat ng kumpanya doon pinag-applyan ko. Umabot ng 1 month, 2 months. I've been rejected for 12 to 15 companies siguro. Ito ang nangyayari kasi, habang nare-reject ka. Kunyari, bumabagsak ka sa initial interview. Ganyan. Kuwari, 5 times ka na na-reject. Tapos dun sa 6th time mo, nakakapasa ka na ng initial, pumupunta ka na dun sa second interview. Hanggang sa nalalaman mo na yung strategy, kung paano mo sasagutin yung mga tanong ng interviewer sa'yo, kung ano yung mga ibabato nyo sa'yo, kung paano mo siya sasagutin. Naubos ko yung mga kumpanya dun sa Mall of Asia. Tapos, I decided na try ko na yung mga companies sa EDSA, Makati. I tried Makati kasi mas malapit siya sa Pasay. So, nag-try ako sa Makati. Doon ko nalaman na meron palang mga headhunters na sa gilid ng mga restaurants, sasawagin kayo, Sir, call center po. Tapos yun. Tapos ito pa yung nakakatawa. Kasi nga probinsya. Ewan ko nakakaya. Kasi probinsyano nga ako. So, dati, nung nag-a-apply ako, todo attire ako, naka-black pants, na pang-formal, naka-brown shoes, naka-black shoes, tapos naka-polo ko na long sleeve na white, tapos naka-tuck-in ako, naka-leather ako na bag. Tapos sabi ko, bakit yung mga kasamahan ko mga kasamahan ko na nag-a-apply, bakit hindi naman ganun sila tapos, ako masyado akong formal. Tapos ako hindi nakakapasa. Umabot na ng 1 month, 2 months, parang ganun. Tambay ako. Wala na, ubos na yung budget ko from day 1. Buti na lang si Ate Dayan, yung ate ng best friend ko. She's so generous and she's so supportive. Siya yung nag-encourage sa akin na wag sumuko, ganyan. So, ayun naman, parang tinitake ko yun as motivation na rin. Tapos meron nag-offer sa akin na ganito ganyan, reverse interview. Parang anong nangyari is a final interview muna bago sa regular process. Pero pag napasa mo yung final interview, hire ka na directly. And then formality na lang yung other process. Parang ganun. So, I tried that. Hindi naman din ako nakapasa ng final interview. So, anong nangyari? Shinatel nila ako that time din. Parang alas 11 ng gabi ako pumunta doon for final interview. And then, hindi ako nakapasa ng final interview. Ni-reprofile ako sa ibang account. And then, dinala ako sa shuttle. Shinatel ako doon sa main recruitment hub nila para mag-take ng Versant. Ito na yung pinaka nakakatuwang pangyayari. 3 kaming shinatel doon. Meron akong 2 kasama na applicant din. Hindi kami nakapasa 3. Shinatel nila kami dun sa recruitment hub to take Versant. Ang nangyari, nung pagkatapos namin mag-Versant, yung passing score is 52. Ang score nung isa kong kasama, 49. Tapos yung isa is 50. So, hindi na nga pala. Tapos yung ako na yung tinatawag, ang score ko is 52. Sabi ko, what? Nakapasa ako sa Versant. Tapos, get out of here, man! Shit, I'm saying! Okay. Kinabukasan, pinabalik ako. Nag-initial interview ako hanggang sa matapos behavioral, client-specific,
may unang account na inoffer sa akin na hindi ako nakapasa. Hindi daw ako nakapasa sa final interview. So ngayon, ang ginawa, ni-reprofile ako dito sa account na to, sa second account na to na yun, napasa ko na siya. So, nakapasok na ako dun sa company na yun, and then that day na job offer din ako. Total ng ano ko ng pagiging tambay ko is 2 months and a half. Para 2 months and a half ako naging tambay. November 2016, December, and then January 31st ako nag-start ng training. January 25 ako na-hire, 2017, and first ever company ko. Sobrang overwhelmed ako. Ang dami kong natutunan. Marami akong yun, sa experience pa lang na yun, sobrang marami na akong natutunan. Kasi parang ang magiging lesson mo dun is kung gusto mo talaga yung isang bagay, ilalaban mo. Kahit ano bang mangyari, ilalaban mo at hindi ka mapapagod para makuha yung bagay na gusto mo. Sabi nga nila, 'di ba? Hindi nananalo ang laging sumusuko. So, we need to move forward on every failure that we've been. And parang gawin nating motivation yun. Huwag kang madadown kung mare-reject ka. Kasi rejection is part of our lives. Hindi nawawala ang rejection. Sa lahat ng bagay, nandyan ang rejection. Lahat ng rejection na yan, dyan ka matututo. Huwag mong iintindihin yung mga sinasabi ng iba na hindi ka makakapasok yan, hindi ka naman marunong mag-English. Hindi lahat ng nagtatrabaho sa call center magagaling mag-English. Meron tayong tinatawag na diskarte. Ako mismo, hindi ako magaling mag-English talaga. Totoo lang. Marami akong grammar lapses, marami akong problems when it comes to pag nagsasalita ako ng English. Siguro yung namin, kapangyarihan na lang namin yung headset namin. Ayun, kasi pag nagsusuot na kami ng headset, automatic na yung English namin eh. Parang naka-record na kagad sa namin, sa bibig namin kung ano sasabihin na. So, tips ko lang din dun sa mga taong gustong pumasok sa BPO industry or manood kayo ng mga movies, mga English movies na walang subtitle and try to imitate them, yung mga artists. And then hanap kayo ng mga groups sa Facebook about mga call center groups, mga ganon. Kasi makakakuha kayo ng tips. Kasi ako ganun lang din ginawa ko eh. Meron akong group sa Facebook na inaano ko lang din, parang pina-follow ko siya, and then makikita ko din yung mga tips. Basta pag gusto mo yung isang bagay, pagigihan mo at makukuha mo din yan. Huwag ka lang susuko. Yun. Okay, so yep, nga pala, bago ko nga pala tapusin tong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng frontliners natin na walang sawang tumututok sa ating lahat, walang sawang pag-aalaga sa ating mga kababayan na affected or hindi man affected ng crisis ngayon ng COVID-19. So, sa lahat ng tao na nakakanood nito ngayon or sa lahat ng tao na manunod pa nitong video na to, maraming salamat po, and hope you guys are safe and healthy. Huwag niyong papabayaan ng mga sarili nyo, and stay at home na lang po tayo muna. And if you are new to this channel, don't forget to like, share, and subscribe. This is Roger Smith, guys. Bye for now.